Okay, so sinubukan kong ayusin yung monitor natin mga kaibigan na ginagamit natin, o yung system unit na, yung monitor para sa ating system unit na ginagamit natin dito sa printing, nasira. Pero buti na lang madiskarte tayo. Eme. So nag-DIY tayo mga kaibigan ng monitor para sa ating system unit. Yan. At ito, tuluyan ng bumigay yung LCD niya mga kaibigan. Wala na, finish na. We cannot revive it anymore. Kaya nag-DIY tayo. So ipakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa mga kaibigan. Mula dun sa old na case ng aking monitor, syempre buhay na buhay. Okay pa to mga kaibigan. Yung mismong screen na rin kasi ang nasira. Yan. Nilagay ko na rin sa taas yung screen kasi sirang-sira na siya mga kaibigan, no? Yan, hindi na natin pwedeng ayusin yon. So tinanggal ko lang yun. At dito syempre meron yung main board na kinuha natin, kung saan natin isasaksak yung power cord at yung mismong HDMI port, or yung HDMI mga kaibigan. So yan, tinanggal natin, then nilagyan lang natin ng dalawang screws. Ang kagandahan nun nung flex cable, no, para sa ating para sa ating lumang monitor, supported niya ang 40 pins mga kaibigan. So 40 pins siya. And ang kagandahan din, syempre, meron tayong lumang LCD screen dito na 40 pins din. May konting tama, pero nonetheless, okay na rin siya. No, so nilagyan ko lang siya ng screw dito, in-screw ko, 1, 2, 3, 4. Itong case naman, hindi ko na ito ginawa mga kaibigan. Itong bahay naman niya, kaha, hindi ko na ito ginawa mga kaibigan, no? Kasi nga galing ito sa Malaysia, dun sa last na in-order natin na LCD. Ang ganda nga ng casing, oh, bongga. Yan. So sa Malaysia pa galing to mga kaibigan, tong plywood na to. So pero pwede naman tayo mag-DIY kung sakali. Yan, para mas maging fit din yung screen. Pero mas maganda na rin to kahit papaano para merong allowance, no? Yan. So para ko pinadaan yung flex cable, since sa likod naman yung flex port niya, binutasan lang natin dyan para makadaan yung flex cable, at para dito natin sa likod ilagay yung kanyang board, kung saan natin pwedeng saksak yung power cord at yung HDMI. At yung naman buttons, since okay naman yan, dumaan lang yung wirings natin dyan papunta dito, para dito na lang natin pindutin or kontrolin yung ating screen. So yan, i-test natin ulit siya mga kaibigan, or ilagay ko lang siya ulit. Since nagpiprint din ako ng sticker gamit sa ating Epson L121, lagyan ko kaya ng sticker dito sa dito, kahit dito lang, dyan lang, para kahit pa paano hindi naman bare na ganyan talaga. So lagyan ko rin mga kaibigan, pakita ko sa inyo mamaya yung final output natin. Ito, sinimplahan lang natin yung layout natin para dito at dito, no? Yan. Nilagay ko mamaya. So na-print ko na mga kaibigan, no? So QAF photo sticker and Kuyi Pigment Ink Epson L121 yan. Cut natin. Yun. So bigla-biglaan yung pag-ulan mga kaibigan. Yan ako lang dito. Yan. So natapos na rin natin lagyan ng sticker. Klinos ko lang muna yung roll up natin. Yan. Buti na lang talaga meron tayong extra ganyan, yung LCD. Tapos yan, ginawan lang natin, nilagyan natin ng sticker. Yan, so Clint Adams Tech Shop. Yan. Yan, para naman hindi lang basta plywood yan, may sticker yan. At syempre matutuwa din yung customer pag nakita niya na ganyan. Ay, ano yan? Yun, so maraming salamat mga kaibigan. At huwag niyo magkakalimutan mag-subscribe, and see you next time. Ulan na.